Okay, sana po makakatulong tong video ko sa inyo ha. Pampahaba ng buhay, long life tips para sa mga seniors, actually para sa lahat ng tao to eh. Pero minsan mas concerned lang tayo dito sa pampahaba ng buhay pag 40, 50, 60 na eh. Doon lang natin naiisip. Yan, long life tips, kompleto gagawin natin ha. Marami ng libro, marami ng research kung ano yung mga kaugalian na nagpapahaba ng buhay, ano yung nagpapaikli ng buhay. So, explain ko sa inyo. Isang sikat na libro, itong Blue Zones, na naging bestseller siya. Ang ginawa niya, tinignan niya anong parte sa mundo ang pinakamahabang buhay ang mga tao. Yung maraming umaabot ng 100 years old, 110 years old. Nakita niya, mas mahaba buhay ng tao sa Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, sa Greece, may lugar sa Greece, sa US, sa Costa Rica. Tapos tinignan niya ano yung mga good habits nila. At bukod sa libro na to, ang dami ko nang binabasa ng libro on long life equation, mga ugaling pampahaba ng buhay, at yung mga nagpapaikli. Ito, 50 Secrets of the World's Longest Living People. Halos pare-pareho ang sinasabi nila. Ito yung kay Dr. Oz, Staying Young. Marami pang mga articles paano pangpahaba ng buhay. Actually, marami akong libro, ilan lang to. Hindi nyo na kailangan bilhin, hindi nyo na kailangan basahin. Explain ko na sa inyo hanggang matapos tong video. Bakit kailangan natin? Kita mo sa Japan, no? Haba ng buhay ng babae, haba ng buhay ng lalaki. Okay, sa Japan, no? Babae niya almost 90 years old. Average, lalaki almost 85. Marami pa 100 plus. Dito sa Monaco, almost 94 years old. Singapore, ang hahaba ng buhay ng tao. UK, US, di ba? Tingnan mo Pilipinas sa saan. Oops. Pilipinas, ang babae, 74 years old. Ang average bago mamatay. Sa lalaki ilan? 65 lang ang lalaki? 68. 68 years old lang ang mga lalaki. Bakit ganyan? Bakit nandito tayo sa gitna? Kasi nga, wala tayong libreng gamot. Wala tayong libreng check-up, blood test. Wala eh. O, malalaman na lang bigla pagdating ng 65, 68, uy, may cancer na, may malalang sakit, hindi na na-check-up. Uy, na-stroke na lang sa probinsya, walang pang check-up, walang pang gamot. Kaya nandito lang tayo. Hindi naman tayo, hindi man tayo kulelat pero medyo mababa na yan eh. Dapat natataas na natin to. Yung mga nandito sa baba, talagang mga bansa na may gera at may famine, talagang kahirapan yun nandito. So malayo pa tayo. Diba? Pero don't worry, marami akong bibigay na tips na libre para at least tumaas-taas tayo. Sa libre at murang paraan. Wala tayong bebenta dito. Puro natural tayo ngayon. So ito, physical activity. Dapat yung lugar mo at gawain mo, meron kang physical activity. Pwedeng mamalengke, naglalakad, baka nag-hiking, o may pinupuntahan, naglalakad 1 kilometro, o nag-gardening. Laging may physical activity kasama. So yung mga mahaba buhay, meron silang ginagawa everyday na may physical. Outlook nila maganda. Alam nila purpose sa buhay. Usually, mas kalmado sila. Tingnan mo yung outlook na mahaba ang buhay. Hirap to. Work less. Less trabaho. Mas slow down. Mas may mga bakasyon. Mas relax. Sasabihin nyo, hindi po pwede. Di ba? Wala tayong pera. O wala nga tayong choice. Kaya nga mga mayayamang bansa ang mahaba buhay. Pero anyway, pag hindi natin kaya to, pwede naman yung pag-handle ng stress. Kaya mo i-handle yung stress. Pwede rin yon, pampahaba ng buhay. Tingnan nyo ito. Ito kaya natin gawin kahit walang pera. Eat wisely. Huwag magpapakabusog. Pag 50%, 80% busog na, may laman na ang tiyan, tigil na pagkain. Okay? Tigil na. Sasabihin mo, Doc, bakit titigil? Gusto ko punuin yung tiyan ko eh. Hindi nga po pwede. Eat wisely nga eh. Hindi naman yung katawan natin parang kotse. Kailangan full tank mo lagi. Kasi pag ang dami mong kakainin, ibobondat mo lagi ang tiyan mo, masasana yung tiyan mo ng palaki. Kumain ka bawat kain 2 platong kanin. Mamaya kaya mo na 3 platong kanin, 6 na plato. Palaki ang tiyan natin. Nag-expand. Sanayin mo ng 1 cup rice. O minsan 3/4 o 1/2 cup rice. Mas liliit ang tiyan mo. So masasanay ka sa konting pagkain.
less food, mas maganda. Kasi hindi ka magkaka-diabetes, high blood, overweight, di ba? Sa bigat ng tiyan, lalong sasakit ang buto natin yan. More vegetables, uminom ng sapat na tubig, at pinaprioritize nila yung family nila. Laging social network, close family ties, yun ang mahalaga. At meron silang faith, meron silang religion doon sa lugar nila, kung ano man yung paniniwala nila. So ito yung mga pare-parehong ugali ng mga taong more than 100 years old. Nasa natural environment, may lakad-lakad, karamihan gulay lang talaga. Gulay gusto nila. Pati beans, beans, gulay. Huwag kayong magalit sa beans. Hindi pang arthritis. Umabot na nga ng 100 plus years old dahil sa pagkain ng mga munggo. Pwede na yun. Magmunggo na tayo, mura pa. Diba? So, less stress dapat sa buhay. 80% rule. Huwag magpakabusog. Mayroon kang activity sa community. May kinakausap ka, may ginagawa ka. Para yung utak mo may purpose. Yan, tapos nagpapakasaya din sila. Yan, meron silang stress-free, may konting siesta, nagdarasal, nagpapahinga. Paggising nila sa umaga, alam nila good mood sila. Alam nila yung gagawin nila. Ayan, Ang mga humahaba ang buhay, yung maayos ang pamilya at kaibigan. Ulitin ko, yung mahaba ang buhay, masaya sa pamilya, masaya sa kaibigan. Kaya kung kaaway nyo nanay nyo o galit na galit kayo sa tatay nyo, gusto nyo mababuhay, I think konting sacrifice, 'di ba? Konting sacrifice. Alam ko may sama kayo ng loob kung ano man 'yon. Dapat mas malawak yung pananaw. Oo, wala namang perfect na tao, kahit tayo hindi perfect. Kaya pagtiyagaan na, pagtiisan na, pagbigyan na, para lang medyo may unity sa pamilya. Napakahalaga yung pampahaba ng buhay. Ito sa Blue Zones, yung mga pagkain nila na nagpapahaba ng buhay doon sa 5 lugar na pinakita ko. Ito, marami silang munggo, marami silang beans. Maraming gulay tulad ng spinach. Parang si Papay, di ba, lumalakas sa spinach Kaya nga ginamit sa Papay cartoon yun. Kasi maganda siya talaga. High iron, daming vitamin B. Nuts. Yung nuts na hindi masyado maalat at hindi siya mamantika. Ito, kamote, sweet potato, fruits and vegetables, whole grains, mushroom, tsaka isda. Meron to lahat sa probinsya. More plant-based. Sa umaga, mas kumakain sila. Sa tanghali, mas kumakain sila. Pero pag gabi na, konti na lang. Konti na lang kain nila siguro alas 6 ng gabi. Tapos gigising sila mga 4 a.m. Kain sila almusal ng mga alas 6, alas 7. So, mga 12 or 13 hours sila na hindi kumakain. Parang intermittent fasting na rin siya. Hindi sila madalas nakaupo. Talagang walking, hiking, gardening. Yan nga problema. Pag nasa office lagi, nakaupo lagi, hindi po maganda. Kaya kahit nasa office o nasa school, dapat every hour may chance magtakbo-takbo, mag-akyat baba ng hagdanan para hindi magbuo ang dugo natin. Dito sa Italy, olive oil talaga sila May pag-aaral yan ng Mediterranean diet Olive oil, gulay, nuts, maganda sa kanila yun Good diet nila yun. At meron silang mga relaxation and meditation a few minutes every day. Kailangan may purpose. Kalaban kasi ng senior, depression. Marami na di-depress. Yung wala nang gana sa buhay, parang wala nang silbi, hindi na pinapansin ng mga anak. Di ba? Iniinsulto na lang, di ba? Yun ang mahirap. Nababash pa. Mahirap talaga pag ganun Lahat naman tumatanda. So, pagbigyan natin sila, di ba? Nung bata naman sila, malakas naman sila. So, dapat sapat na tubig sa seniors, 8 to 10 glasses of water. Depende yan sa doktor niya. Pero on the average, 8 glasses. Kasi nga pag senior, hindi na nauuhaw. Hindi na siya nakakaramdam gaano ng uhaw. Pati panlasa, pang-amoy mahina. Kaya mahina rin kumain. Mag-ingat sa aksidente na hindi mapaso. Delikado yan. Dapat malamig yung bahay. Dapat cool na yung kwarto. Cool. Kasi
mabilis din ma-heat stroke ang senior. Mas matanda, mas mataas ang blood pressure, mas unstable. Ang blood pressure, mabilis din siya ma-heat stroke. So, dapat komportable. Pag lalabas ng bahay, kailangan malamig-lamig yung panahon. Mga alas 4:30 na siguro ng hapon. Kasi pag matindi sikat ng araw, pwede siya ma-heat stroke. Marami sa seniors, very dry na ang skin. Kulang na sa moisture. Diba? So, kailangan meron siyang mga lotion na pinapahid sa muka, sa leeg, diba? Para hindi mag-dry. Yung mga gamot, napakahalaga. Ilagay sa safe na lugar. Huwag kakalimutan yung mga gamot. Yan ang pinakamahalaga. Kasi mga gamot, pampahaba ng buhay. Ang dami natin books, katulad nito. Ito. Pampahaba. It adds, no? Kita mo, binuksan ko lang. Pag umiinom ka ng gamot nyo sa high blood at diabetes, plus 12 years sa buhay mo. Plus 12 daw. So, malaking, comfortable climate, wash your hands, plus 2 years. Napakaganda. Kulang sa tulog. Bawas 5 years sa buhay. Kulang sa tulog. Depressed. Mababa. Minus 5 years. Alam niyo naman, ang depressed, delikado. Diba? Kaya dapat magpapakasaya with good friends. Kahit anong edad, maganda itong mga tips ko. Isa pang napakahalaga sa lahat, ito talaga, paulit-ulit ko sasabihin, ito nga number 1 problem natin, aksidente. Hindi lang 1 out of 4 na Americans o tao sa mundo na aksidente every year. Every year, 800,000 na hospital yan. Ito sa Amerika, sa Pilipinas, siguro 500,000. O hindi na hospital, walang pera pang hospital. Diba? 25% to 35% na aksidente. I'm sure nabalitaan nyo si lolo, si lola, o si nanay, o yung auntie nyo na natumba. Every 11 seconds may na-aksidente, may natutumba. Bakit? Nasabi ko nga sa inyo, mas matanda, mas kulang na tayo sa balance. Mas malabo ang mata. Hindi na natin matansya. Pati yung tapak natin, hindi na natin sure. Diba? Kasi pagtingin sa baba, may mga vertigo na yan eh. Diba? Misa nga, naghihilamos lang, unsteady na tayo eh. Pag tayo sa umaga, lalo na bagong gising, delikado. Diba? Ilang beses na kayo muntik-muntik ka matumba. Saan pinakadelikadong lugar? Sa banyo, yung mga may rug, yung pagkuha ng mga gamit, na accident. Kahit na sasagi yung kamay. Minsan nga, baka may vase dyan, hindi mo nakita, masagi mo, masusugat ka na eh. Kasi nga, hindi mo na matansya, lumalabo ang mata natin. So, pa-check ng mata. Avoid accidents. So, ang tips, pa-check ang mata. Stay active para mas stable kahit tumatanda. Make your home safe. Diba? May mat, may plastic mat, rubber mat, tapos marami kayong mga handles. Alisin yung mga dumi-dumi, yung basa-basa sa, diba? Pupunasan, baka ma-accident. Tapos yung gamot, dapat maayos. Okay? Kailangan may check-up sa doctor. Other tips, stop smoking. Common sense yan. Minus 5 years sa buhay ang smoking. Alak, kung gusto, konting-konti lang. Isang red wine lang or kung pwede, stop na lang. Bawas stress and anxiety. Tulad nga na sinabi ko, maganda yung outlook nila, yung mahaba ang buhay. Mas kalmado sila. Mas kalmado. Pag sobrang stress, lahat na lang ini-stress. Pati pag ini-stress mo kasi utak mo, pati puso may stress. Bibilis ang heartbeat. Mag-i-skip ang beat mo, magpa-palpitation. May nagtatanong dyan the other time, lagi ako nagpa-palpitate. Marami ka iniisip. Lahat nasisira, lahat nahihirapan. Diba? Huwag din magagalit, huwag masyado mainit ang ulo, lalo na ngayon sa social media. Talagang ang bilis ng news May mangyari, putok agad mababalita agad, very stressful. Unlike before, lumang panahon, kung mayroong mang sakuna, mababalitaan mo sa susunod na araw pa, sa news, sa dyaryo. Pero ngayon, napakabilis. Very wild ang nangyayari. Di ba? Nakikita mo yung bad news ng buong mundo. Nai-stress. Stop anger. Kailangan sapat ang tulog. Minsan nga, sa kakatingin natin sa mga balita, sa social media, puro bad news nakikita natin Kaya hindi tayo makatulog. Di ba? Kailangan maayos yung pag-iisip and may exercise. Stop overeating. Tulad na sinabi ko, 50%, 80% busog,
tama na. Okay? Yan ang secret. Mas konti, mas payat, mas mahaba buhay. Normal weight or a little underweight, mas mahaba ang buhay. Yung overweight na mataba, birang-bihira. Birang-bihira umaabot ng 100 years old yung overweight. Ito po maganda. More conscientious, pampahaba ng buhay. Maingat ka. Alam mo ano ang safety precautions, hindi lalabas sa gabi, pag nagda-drive, naka-seatbelt, pag nagmo-motor, may helmet, 'di ba? Pag alam niya delikado tong lugar, hindi aalis mag-isa, baka may mangyari, manakawan o mapatay, hindi mo masabi. Conscientious, maingat ka. Alam mo yung kailangan mo. Physically active, ito napakahalaga. At age 50 pataas, tinuturo ko yan, nagkakaroon na ng muscle aging. Okay, sarcopenia, lumiliit na ang muscle natin. Kaya pilit nyo kahit light weights, di ba? Konti lang, kailangan nyo mag-exercise. Tayong mga 50 and above, bakit tayo nag-exercise? Ang bata, nag-exercise para lumaki ang katawan. Tayo 50 and above, nag-exercise para i-maintain lang ang katawan. Pwede na yon para wag lang bumagsak yung katawan. Kasi by 50, 60, 70, talagang liliit siya. Liliit lahat yan. Yun ang pattern. Bumababa ang testosterone, estrogen, bumababa. Kaya nga, habang lumiliit siya, yung sipag mo sa exercise, just to maintain your power. Okay na yun. Kasi pag hindi mo maintain, talagang babagsak. Kaya nga kita nyo, 25 to 35% nahuhulog in 1 year basta senior. Ang daming aksidente, diba? Pag naglalakad, unstable na Kaya nga inaalalayan na natin. Eat healthy plant-based foods, tulad na sinabi ko. Yan ang pampahaba ng buhay, gulay. Yung maintenance medicines, napakahalaga. Kaya kailangan nyo na check up talaga di ba? Sa high blood, sa diabetes, dapat tamang doses at tamang gamot. Kaya marami ako tinuturo tungkol dyan. Gagawa tayo ng live ng mga questions ninyo, baka sa ibang page. Kasi tingnan natin, baka meron ng mga 1-hour lives, ipilit natin isingit. Para yung mga tanong lang ng ordinary tao na mahirap kasi gawin dito sa page ko. Kasi kung sa page ko, magugulo yung iba kasi 1 hour, 2 hour ako magla-live, baka hindi sila interesado. Ginagawa kong short lang to para hindi sayang oras nyo. Consult your doctor, yan napakahalaga. Sa online, kaya ko na gawin to. Lahat ng videos sinuturo ko sa inyo. Lahat ng pwede ituro hanggang dulo. Pero meron kasing mga gamutan na specific para sa iyo mismo. Saan ka may allergy o ano naman nasubukan mong gamot dati. Diba? So, minsan mas tatama pa rin pag meron kayong personal doctor. Okay, kaya lang may bayad lang nga. Yun ang problema. Dito libre. Lagi maghuhugas ng kamay, ha? Lalo na pag senior na tayo kasi nga mas mabilis tayo tamaan ng infection, hindi na ganun kalakas yung katawan natin. Takot tayo sa pulmonya pag senior na. Kaya kung bata tayo, pwede tayo maulanan, mapagod, di ba? Walang problema, mapuyat, malakas. Pag senior na, syempre, konting puyat, konting ulan, di ba? Mas mabilis na magkasakit. Hindi na ganung, kumbaga sa kotse, hindi na bago yung kotse natin. At 20 years na yung kotse natin, mas mabilis na kumatok at masira. Have close friends and family. Ito daw talagang nagpapahaba ng buhay sa kanila. Be helpful sa community, mabait lang, and madasalin, malaking tulong. One final slide. Ito naman, may isang Japanese doctor. Ano na siya I think 19 na siya nung sinulat niya to doctor siya. Oo. Maganda rin yung mga tips niya. Maging independent ka. Kargahin mo sarili mong gamit, di ba? Do not retire. Ito pala napakaganda. Kahit 90, 100, pwede ka mag-retire sa trabaho. Pero ibig ko sabihin, hindi ka magre-retire sa pagiging buhay sa mundo. Marami ka pang gagawin. Diba? Kaya nga minsan nalulungkot ako, may mga kabataan, lagi iniinsulto yung mga matatanda, mga boomer. Yan ang bagong insulto ng kababayan, boomer. Sabihin, baby boomer ka, matanda ka na, wala ka ng silbi, hindi na maganda yung sinasabi mo, wala nang kwenta. Hindi po maganda Kailangan respectful tayo. Kasi lahat naman dumadaan dyan May nasa umpisa,
na bata pa, may nasa ending na, departure area, dapat matino tayo mula umpisa hanggang matanda. Para later on, pag kayo na ang tatanda, mabait din yung mga kabataan sa inyo. Diba? Kung ano kasi yung ginawa natin sa kapwa, yun din babalik sa atin. Kaya huwag kayong magre-retire. Tuloy-tuloy lang. Kahit anong mga project nyo. Plan ahead. Huwag magpapakataba. Kita mo halos pare-pare mga tips. Huwag masyadong ma-stress sa pera. Huwag masyadong ma-stress sa oras. Serve society. Tumulong. Yan ang pampasaya. Kasi pag masaya kayo, may ginawa kang mabuti. Parang ako, pag nakatulong ako for the day, mas kalmado ka matulog eh. Parang nagawa ko naman trabaho ko, kahit anong mangyari, di ba? Kahit di na ako gumising, maayos na naman yung kaluluwa ko, ginawa ko naman. Di naman ako nagloko, nagswapang, nang api ng tao. So wala kang kinakatakutan o kinakautangan. Maghanap ng role model, maganda rin yan. Do not worry too much. Huwag mo na iplano na ito gusto mo sa buhay mo. In 2 years, kikita ako ng 100,000. Wala nang ganon. Life is unpredictable. Trabaho lang. Do not be crazy for money. Mahalaga ang pera. Pero pag nakuha mo na yung pera, maniwala ka, hindi ka pa rin masaya. Even with money, hindi ka pa rin masaya. Kasi masaya lang siya, meron ka nabibili, pero hindi ka pa rin masaya. Iba pa rin yung magpapasaya. Ang magpapasaya, yung may plano ka sa buhay, may ginagawa ka, may silbi kang matino at hindi lang makasarili. Yan, no? Minsan masakit ang katawan. Yan, no? Pag senior na, ang dami ng aches and pains. Oh, like, ito nga na may tip ako ha, Doc Lisa. Wag, sarili ko to, wag gumamit ng malaking balde, tabo. Diba, Pilipino, tayo lang may tabo. Yung tabo na bili namin, ang laki ng tabo, ganyan kalaki. Tapos yung handle, ganito. Itong kanang kamay, kaya ko itabo. Kasi tumitira ako doon sa Pasay eh. Kaya ko itabo, wala akong shower doon eh. Oo. So pag ang kaliwang kamay itabo, naku, na-sprain ako dito. Kasi ang bigat eh. So ang secret, maliit lang ng tabo at pinili kong tabo, yung bilog lang. So pag hawak ko ng tabo, ganito. Ganito na lang. Yan. Or dalawa. Kasi nga, may sprain ka pag hindi na ganun kalakas ng kamay mo. Okay? To forget pain, masakit ang katawan, music, arts, caring for animals. Yan. Pag nalilibang ka, mawawala yung sakit-sakit mo sa katawan. Tulad ng sinabi ko, hindi maganda, maraming pain relievers. Diba? Yung mga mefenamic acid at ibuprofen. Pag maraming pain relievers, masisira kidney mo. Kaya hanap tayo natural way. Energy comes from feeling good. Pag masaya ka sa sarili mo, mas mahaba ang buhay mo. Okay? Sana po nakatulong tong video. Pwede ito sa senior, pero pwede ito sa lahat. Kahit 20 years old ka, lahat naman to mahalagang tips para sa inyo. God bless po.